Gaya po ng alam niyo na mga kaibigan, nahatulan po yung magkapatid na Dato Unsay Andal Jr. at yung kanyang kapatid na si Saldi Ampatuan. Magkapatid na Ampatuan. Kasama ang iba pa. Convicted po sa kasong multiple murder. Ito ho'y kaugnay noong Maguindanao Massacre noong 2019 ba 2009 ba nangyari yun? 2009 dahil almost 10 years po inabot yan bago nakapaglabas ng hatol ang mababang hukuman. Ganun pa man mga kaibigan, para sa inyong lingkod, ito po'y hindi pa tapos ang laban. Sapagkat meron pa silang pagkakataon na makapaghain ng bukod sa motion for reconsideration. Ewan ko kung papayagan yon. Meron hong pagkakataon silang maiapila yung kanilang kaso sa Korte Suprema. Alam naman ninyo, sa Korte Suprema, ang tatalakayin dyan kapag yung kasong yan ay idinulog sa kanila sa Supreme Court. Titignan kung naging tama ang desisyon at hatol. Dito may mga napalaya rin at meron pang mga hindi na kasamang malitis at large sila. Hanggang hindi sila lumulutang mga kaibigan ay yung kaso nila ay mananatili. Kailangang maiharap sila sa hukuman at malitis din sa kasong isinampa laban sa kanila. Ito namang mga yung mga naabsuelto. Sabi ko sa inyo, di ba, nung huling broadcast natin, hindi pa lumalabas yung desisyon na yan, merong mga maabsuelto dyan. At ang dahilan sa pagkakaabsuelto sa kanila, alam nyo na rin, reasonable doubt. Yan yung malimit nating pinag-uusapan. Kaya yung pong mga naghihinagpis kung bakit hindi napasama yung mga inabsuelto, ba't hindi sila nahatulan, sa halip sila inaabsuelto, meron po kasing batas. Yung pong reasonable doubt na ginagamit po yung sa paghatol ng mga hukom. Di ba yun ang sinabi, dahil po sa reasonable doubt sila'y inabsuelto. Yun ang word, exact word. Karamihan do mga pulis. Pero hindi naman hindi ko mo sila'y inabsuelto. Wala silang kasalanan. Ganap na wala silang kasalanan. In fact, may mga nagturo sa kanila. Kaya lang, hindi yata matukoy kung nandoon sila sa sa kinaganapan ng krimen o nung maganap ang krimen, nandoon sila sa lugar at kasama sila sa mga kumatay. Lintik ho yung pangyayaring yan mga kaibigan Sa buong mundo, yan lang yan Sipin ninyo, 32 mamamahayag po ang napatay dyan. Napawang wala ang kasalanan lang, nag-cover sila. Sinamahan nila yung pong pamilya nitong si Toto Mangudadato. Ibig sabihin, ang punot dulo po nito ay politika. Akalain mo yung mga halimaw na ampatuan, pati sila pinatay. Ano kasalanan nila? Mga taong walang kasalanan ang pinapatay ng mga hayop na yan. At ang sabi nga po natin, hindi pa ho tapos ang laban.
Baka akala ninyo kung muna hatulan na ho yung mga yan, tapos na. Kasi wala na kasi siguro kung yung kasong yan mababaliktad o hindi. Pag yan ay idinulog na sa Korte Suprema. Siyempre, maraming pera yan. At saka karapatan nila yun under the law. Yun ang proseso mga kaibigan Meron silang pagkakataong maiapila ang kaso. Ang tanong, gaano katagal tatagal yan? Kung ito 10 taon, hindi natin alam kung gaano katagal. Saka-sakaling maidulog yung kasong yan o maiakyat yan sa Korte Suprema. At alam ho ninyo, dahil dyan sa nangyaring desisyon na yan, marami ang humanga doon sa hukom. Pero ang nakakatawa, nabalik na raw ang tiwala sa judiciary. Tingnan ninyo mga idiot, ha? Kasi ngayon mga idiot na tao. Sabi nga ni Professor Juan Tibayan. Ang daming idiot ngayon. At yan naman hindi akusasyon o paratang. Yan po'y nakapaloob dun sa binasa natin kamakailan, di ba? Nilabas na resulta ng ginawang pag-aaral. Miyembro tayo dun. Sa buong mundo. 73 yata yun na mga bansa. At dito pinakamahihina ulo ng mga estudyante. Paano? Ba't hindi hihina ulo niyan? Hindi namang ano yan, talagang nag-aaral yan. Babayad lang yung mga yan. Yung mga eskwela, tanggap lang ng tanggap ng bayad Basta may pambayad ka, pasado ka. Ngayon ho kasi ang publiko naging uto-uto. Paano? May mga kasalanan din ng botante, hindi ho ba? Pero tingnan ninyo, bakit naging mangmang sa issue ang mga tao pati sa paghanga? Katulad nitong sinasabing ito sa paghatol nitong judge. Ano ba pangalan ng judge? Nakalimutan ko hinahanap ko yung pangalan ng babaeng hukom na humatol po dito sa Maguindanao, sa mga mga salarin dito po sa Maguindanao Massacre. Alam mo ninyo, ang hindi ko sinasang-ayunan kasi dito, yung public reaction, kasi dinidisenyo ng mga tanga rin yung nasa media kung mo na desisyonan ho ng pabor doon sa mga biktima at tayo naman yun din ang gusto natin, di ba mangyari sapagkat talaga namang yan yung mga gumawa pero mga kaibigan, para sabihin ho natin mag-conduct ng survey, leading yung question nila Naibalik na mo ba tiwala sa judiciary? Nagkaroon lang ng tamang desisyon yung isang hukom, nabalik na raw yung yung tiwala sa judiciary. Para sa akin, umaasa tayo na meron pang katarungan kapag kami ganyan. Pero para masabi mo na naibalik ang tiwala ng publiko, kayo na lang.
Isa lang ito sa mga kuwan sa napakaraming baluktot na desisyon. Isa lang ito sa matuwid na pasya ng hukom. Itong pagkaka-desisyon dito sa Maguindanao Massacre. Kaya ngayon, yung mga politiko, pag may nagawang konti, na bahagi naman ng trabaho nila, hindi natin sinasabing hindi dapat hangaan. Hinahangaan mo, siyempre. Kasi bibihira na yung tumutupad ng kanilang trabaho ngayon. Yung paghanga, hindi natin inaalis yun. Ano ho ang tinututulan natin at hindi natin sinasang-ayunan? Yung baliw na paghanga. Yung siraulong paghanga. Kaya yung mga politiko, puro manluloko ngayon. Mas marami ang manluloko Bakit? Gagawa ng isang paraan para mapahanga ang publiko. Tapos, ano na yun? The end na. Diba? Sa ibang araw siya magwawalang hiya ulit. Ganun lang yan Ito naman, pag nakitang may magandang nagawa, ang galing nga niya, pwede ng presidente. Mga gago. Pagpaumanhin ninyo Pero hindi ko na matiis ang kagaguhan Pasensya na ho kayo. Bakit ho nagkaganyan? Kasi doon ka nakatingin sa isang magandang ginawa. Yung mga pira-piraso, maliliit na bagay. Saan ka dapat tumingin? Sa track record. Halimbawa, mandurugas. Ang isang politiko, alam niyo ng mandurugas. Pagkatapos may isang nagawang maganda. Natakba na lahat yung yung sumobra na ang paghanga, pwede na raw presidente. Utot nyo. Hindi muna kasi bantayang mabuti. Hindi masamang humanga. Pumure, okay yun, walang problema ron. Pero yung tatapusin mo na ang usapan, sasabihin mo ano na yan, for president na yan. Ang dami agad kakampanya, lalo sa social media. Dami magkakapera ngayon. Yung mga troll. Yan, bakit nangyari yan? Kasi ang publiko hindi tumitingin sa track record. Tingnan mo yung mga nakaraan niya. Compare daro sa nakaraan niya napakalaki na ng nagawa niya. At hindi rin minamasama ng programang ito ng isang masamang tao, isang masamang politiko. Bigyan ng pagkakataon kung gusto niya magbago, okay yun, mas okay yun, di ba? Pero sa publiko, yung siraulong paghanga, baliw na paghanga, mga kaibigan, para sabihin mong, ito si ganito, gumawa ng ganon, inalis yung ganon, presidente na. Totoo, wala pa nga nagawa Pinatupad niya lang yung dapat niyang ipatupad. At pag-uusapan din po natin yung impeachment. Na-impeach si Donald Trump. Dahil majority po ng House of Representatives sa Estados Unidos, nabibilang sa Partido Democrats. Tawag naman ng iba, demonyocrats daw yan. Majority pala ron Democrats.
Kaya na-impeach si Trump. Ang ibig sabihin ng impeach, ang katumbaso niyan na-indict. Indicted siya. Kasi yung Congress, yung Kamara nila doon sa Amerika. At tulad din dito, kasi yung mga proseso dito, kinopya lang naman lahat sa Amerika yan eh. Pati yung impeachment dito, kaya hindi na ho bago yung impeachment para hindi natin maintindihan. Yung sinasabi natin basahin lang ninyo. Kung hindi ninyo inabot yung impeachment labang kay Erap, balikan ninyo. Nasa record naman yan, nasa Google yan. Halos magkatulad dyan, halos yung pong impeachment court at yung proseso sa impeachment. Yung impeachment, hindi ho criminal trial yan. Kasi ang uupong impeachment court dyan, yung Senado. Hindi ko lang alam kung kapareho sa nangyari dito nung umupong impeachment court, yung pong mga senador. Naging co-chairman yung pong Chief Justice of the Supreme Court. Hindi ho natin alam o masabi kung ganun din ang proseso sa Amerika. Pero just the same, similar ho yun mga kaibigan, dahil yung ating pong mga proseso dito sa saligang batas, lahat yung pattern after the American Constitution. Sa Amerika, kailan ba ang eleksyon? Next year na yata yung sinasabi nung iba na sa halip na makasira yan, yan, tinan ninyo dito makikita ninyo ang public opinion pag nagbasa kayo. Ang public opinion ng mga taga-Amerika, yung mga pabor kay Trump, mga kapanalig ni Trump, mga sumusuporta sa kanya. Ang sinasabi ho nila, kuwan ho, makatutulong pa kay Trump sa kanyang re-election bid. Yan pong pagkaka-impeach sa kanya. Ganun yung sinasabi ko dito, di ba? Nakatulong din yung pagmumura, panlalait, pambabastos kay Vice President Leni Robredo. Yun yung sinasabi natin kasi merong mga negatibong paninira na makakasira at may makakatulong. Kung sa palagay ninyo paninira, pero yung impeachment proseso yun, batas din po yun. Kasi yun ang isa sa paraan para ang isang namumuno, katulad ng presidente, dito sa atin ay pati yung mga humahawak ng constitutional office, yan pwede ring matanggal yan sa pamamagitan ng impeachment. Gaya dun sa presidente. Ngayon, nasa batas kasi yun. Ang presidente, halimbawa, kapag ka namatay, ang papalit sa kanya, yung vice president, o kaya nagkasakit, may malubhan sakit, hindi na siya makapagpapangsyon. Kuwan ho, ang papalit, vice president. Pwede rin hong ang presidente mapalitan kapag siya ay napatalsik sa pwesto. Nasa batas yun. Ngayon, yung pagpapatalsik sa kanya sa pwesto, hindi ho people power. Kaya sinasabi ko sa inyo ang kaibahan noong revolutionary government na idineklara ni Ginang Cory Aquino dito sa sinasabi ngayon ng mga ewan ko kung sino pinagmumulan yan, revolutionary government daw. Hindi ho
ho ba? Yun ang malaking pagkakaiba. Ito nga ho, yung Maguindanao Massacre, ano ho, nakapaglabas na ng hatol ang mababang hukuman at convicted ang mga ilang tao dyan sa pangunguna nitong itong magkapatid na ampatuan, si Andal Jr. o kilala sa tawag na Datu Unsay at yung Saldi naman, ito dating mayor, di ba, yung isa, yung Unsay. Tapos yung Saldi ampatuan, ARMM governor yan eh. Ngayon, bagamat nailabas na nga po ang desisyon at nahatulan sila kasama ang ilan pa, hindi pa ho tapos yan. Ganap na tapos. Kumbaga, hindi pa tayo nakatitiyak kung ano mangyayari. Kapag ka, yan pong kaso ay iniakyat sa Korte Suprema para iapila, mga kaibigan. At yung pag-apila nila, yun ay karapatan ng kahit sinong akusado sa ilalim ng batas. Yan yung kasama yan doon sa equal protection of the law. Kahit sino, kahit na ikaw karumal-dumal ang ginawa mong kasalanan, mga kaibigan, kamukha nito, entitled ka ron sa proseso ng batas na maiapila mo yung kaso sa Korte Suprema. Ngayon, doon naman kasi hindi tayo nakakatiyak Ang dahilan para kung bakit iaapila mo yung kaso sa Korte Suprema, hindi para sila ang umusig dito ulit sa mga suspect, kundi liliwanagin ng Korte Suprema kung tama yung ibinabang hatol ng mababang hukuman at tama yung pagkakapataw ng sintensya at parusa doon sa mga akusado. Ngayon, matagal yan. Di ba? Tatagal yung kaso na yan. At hindi mo nalalaman kung ano ang magiging desisyon ng Korte Suprema. Kasama sa mga pwedeng maging desisyon dyan, katigan o mabaliktad yung kaso. Pag nabaliktad dyan, lilitaw, absuelto yung mga yan. Di ba? Ngayon, pwede rin yung parusa sa kanila, pwedeng mapababa o mapataas. Pero useless nang pataasin mo kaso. Minsan, yun nga sinasabi natin bakit humahatol ng sobra-sobra sa pwedeng mabuhay ang tao sa mundong ito? Halimbawa, kung ilan yung pinatay mo, ganun din yung counts. Halimbawa, ang murder 2 counts, 3 counts of murder, kasi 3 ang pinatay, o pataas. Bakit kapag ka nahahatulan, napatunayang nagkasala, bakit pinapataw pa kung ilan yung kinatay nila, mga kaibigan, ganun din karami yung life sentence. Halimbawa, tatlo yung pinatay, 3 life sentence din. Yung impossible na pero wala tayong magagawa. Yun ang batas pero hindi realistic, hindi ba? Yun, mapupunan ninyo yun. Baliwala na yun Mabubuhay ba ng 100 taon yung mga hayop na yan? Di ba? Baka nga hindi tayo nakakatiyak kapag di kukulong na yan. Doon kung saan sila ikukumit, hindi binanggit Kung sila ikukulong sa Muntinlupa, kasi may mga national penitentiary tayo, nasakop ng Bureau of Corrections. Meron tayo sa Palawan, yung Iwahig. Di ba? Penal colony. Marami yan. Hindi kasi nabanggit kung saan sila ikukumit. Ang nabanggit lang doon yung mga inabsuelto,
palayain agad. Hindi ba? Immediate ang kanilang release, ang paglaya nila. Ngayon mga kaibigan, hindi mo nga alam pagka dinulog yan kung hanggang kailan matatapos yung kaso. Isipin ninyo gaano karami yung dokumento dyan na pag-aaralan ng Korte Suprema. Hindi ba? Kamukat-mukat mo, may mga, halimbawa, dinulog na yung kasong yan sa Korte Suprema, yung mga maestrado na kaupo, pwedeng yung iba ron maiwanan na nila yung kasong yan sa dami ng dokumento na kanilang babasahin Ilang pahina ba yung desisyon? O pagkatapos yung mga pinresintang ebidensya, yung lahat ng teksto na yun, mga kaibigan, babasahin nila lahat yun, obligado yung mga maestrado ng Korte Suprema. Hindi mo alam, baka pagdating ng araw, patay na rin yung pamilya ng mga biktima. Di ba? Pagkatapos, pagpatay na yung marami dyan, tsaka lalabas ang desisyon, binabaliktad yung yung kaso. Yun ang mahirap dito sa kasong ito, mga kaibigan. Kasi napakarami. Ngayon, doon naman sa mga naabsuelto, wala kang magagawa ron, hindi mo pwedeng kundinahin yung judge doon. Doon sa mga inabsuelto. Gaya sa mga nakaraan nating palatuntunan, mga briefly, nababanggit natin yan, hindi ho ba, doon sa mga palagian sumusubaybay sa atin. Yung ginamit na basihan ng hukom sa pag-absuelto sa kanila, beyond reasonable doubt ang paghatol kasi na naaayon sa batas. At ang sabi dun sa desisyon, sila'y pinalalaya beyond reasonable doubt ang dahilan. Ano ibig sabihin nun? Yun hong hatol kasi nga, ang hukom, ang mandato niya sa paghatol, kailangan hahatol ka sa isang akusado, ikukumbik mo yung akusado beyond reasonable doubt ang conviction dapat. Mga kaibigan, ano ibig sabihin nun? Ulitin lang natin to, nabanggit na natin sa ibang pagkakataon nito. Ibig sabihin nun, nung beyond reasonable doubt, yung kahit na kaunti o maliit na pagdududa na yung akusado ay totoong nagkasala, walang duda, mga kaibigan. Pwede mong hatulan yun. Pero kapag merong pagdududa na itong akusado ay nagkasala, absuelto yun. Obligado yung hukom na i-absuelto siya. Ngayon, paano nagkakaroon ng tinatawag na reasonable doubt o pagdududa, makatwirang pagdududa, mga kaibigan? Kapag halimbawa, katulad dito sa mga testigo na ipinresenta, pati mga ebidensya na ipinresenta laban sa kanila, itong mga akusado dyan sa Maguindanao Massacre. Hindi maliwanag. Halimbawa, ang testigo, hindi nila masabi kung yung tao nandun sa crime scene, nag-participate doon sa kwan. Siyempre, pag sinabi mong yung akusado nag-participate yan, kaya tinuro namin yan ano pinagbasihan mo sa pagturo? Nakita mo. Kung maraming testigo, dapat yung corroboration, may corroboration yung mga testigo.
Di ba? Parang iisa ang kanilang tumutugma, ang kanilang testimonya na yung mga taong ito, kitang-kita namin nung barili nila. Patutunayan pa rin yun. Hindi yung basta nasa husgado, sasabihin mo, nakita ko eh. Hindi ganon. Kahit na sinabi mo, nakita mo, patutunayan mong nakita mo nga. Hindi ba? Dito, hindi na-establish eh. Yung pong participation nitong mga pinawalang sala ng hukom, mga kaibigan. Pero yung iba, talagang matibay ang ebidensya, kaya sila hinatulan, lalo ito magkapatid. Di ba? Ngayon, hindi naman komo sila ay naabsuelto beyond reasonable doubt, naabsuelto dahil sa reasonable doubt, mga kaibigan, wala na talaga silang kasalanan. Pwede na sila may kasalanan. Kaya lang, hindi na-establish yung kanilang krimen. Mga kaibigan, hindi yun napatunayan sa paglilitis sa kanila sa pamamagitan ng mga dokumentary at saka mga physical evidence at saka yung testimony ng mga witness. Pero hindi nangangahulugang talagang hindi sila nagkasala. Nagkaroon lang ng pagdududa doon sa mga ebidensya laban sa kanila at saka sa mga testigo, sa sinabi ng testigo. Mga kaibigan, hindi ko mo naabsuelto sila, wala nga silang participation. Posible, nagkaroon sila ng participation. Kaya yun, pwede rin i-apila yun sa Korte Suprema kaso, kinondisyonan nitong mga nagyayabang na abogado, yan ang hirap dito sa atin Yung mga abogado, kanya-kanya ng mga pinagsasasabi para maging bida sila sa publiko. Lalo si Harry Roque, di ba bumitaw na si Harry Roque dyan? Mga kaibigan, nung una pa lang at napabalita nga, masama. Mukhang nagkaarigluhan, mukhang nagapang. Ngayon, ang sinasabi, pwedeng doon sa apila sa Korte Suprema, pwedeng habulin yun yung mga inabsuelto. Kaya lang, yun, anong tawag dito? Magpipresenta ka ng mga katibayan, panibago. Kung hindi mo na-establish ang mga katibayan doon sa lower court, kaya sila na-absuelto, pwede mong gawin yun sa Korte Suprema. Hindi ba? Para mabago yung desisyon. Pwedeng ganun napalaya na sila, yung mga na-absuelto rito. Kaya nga, sabi ko sa inyo, pag ang dami pang pwedeng mangyari dyan At saka unang-una dyan, tatagal pa yan. Mga kaibigan. Hindi ba? Pag-aaralan ng Korte Suprema yun. Lahat yun. Kung tama yung pagkaka-absuelto ng hukom, base sa reasonable doubt, o kulang yung ginawang paghatol o sobra, ganon. Ganon o yan O kaya ay totally babalik ta rin. Sasabihin na, kung sabihin ng Korte Suprema, merong rito kulang dito may depekto dun sa mga ebidensya pwede silang i-absuelto ng Korte Suprema. Halimbawa nga, sinasabi ko sa inyo, di ba, yung kay Lito Lapid, di ba, pinabuhay ng Korte Suprema. Sapagkat doon naman, sa desisyon ng Sandigan Bayan, very obvious, glaring na talagang sinadya
ng sandigang bayad na iabsuelto si Lito Lapid. Ang ginamit naman, ano raw, ano yun, yung, na ano raw siya, na deprive, na pagkaitan ng kanyang karapatan sa ilalim ng batas, na kung tawagin ay, right to speedy trial. Di ba? Meron silang terminong ginagamit na naimbento nila, yung delay, ano yun? Mga kaibigan, na-delay. Kaya nilabag mo yung karapatan, nalalabag ang karapatan ng akusado sa ilalim ng tinatawag na right to speedy trial, mga kaibigan. Katulad nun, idinulog sa Korte Suprema yun. Kaya, ang sabi ng Korte Suprema, mali. Hindi totoong nagkaroon ng inordinate delay. Kaya, kailangan litisin ninyo si Lito Lapid. Ganon din yun. Similar yung mga yan, mga kaibigan. Ang pangalan nga pala nung judge na humatol, si Judge Jocelyn Solis Reyes. Siya po ang presiding judge ng Quezon City Regional Trial Court, Branch 221. Mabuti na lamang merong mga ganitong hukom. Ilan yung mga alam kong hukom. Ewan ko kung ano mangyayari dun sa kaso ng droga dyan sa Maynila, yung sa Valenzuela. Di ba nasa sala naman yun ni Judge Reynalda Estacio. Limutan ko, parang ganun ang pangalan Okay yun, nung umpisa nung pinalipat niya yung mga naaresto. Yung sila Taguba, tsaka yung ibang mga kasabwat doon sa shabu sa Valenzuela, yung 6.4 billion shabu, yung kay Pael doon. Niya yun. Pinalipat niya yun sa Manila City Jail. Transfer niya. Kasi ayaw i-transfer ng National Bureau of Investigation. Nilipat yun sa City Jail. Sa Pasay, meron ding magaling na judge dyan. Ang apelyido Wagan. Matitinong mga judge yan. Mabuti, alam niyo kung bakit? Ito raw pa lang si Judge Jocelyn Solis Reyes. Ito pala'y kandidato na maging maestrado ng Court of Appeals. Kaya lang, yung dating nakaupong Chief Justice, si Sereno, pinakiusapan siya na wag mo na munang hangarin yung pwesto. Tapusin mo yung Maguindanao Massacre. Napakiusapan siya, kaya tinuloy niya yung paghawak dyan sa Maguindanao Massacre case, mga kaibigan. Meron pang isang nabagong desisyon, mga kaibigan. Sunod-sunod, nakita ninyo yung Lito Lapid, di ba? Ito naman, di ba pagkatapos nitong Maguindanao Massacre, ang involved kasi rito mga napatay, media, di ba? Sino mga walang kasalanan, walang dahilan na pagpatay senseless, di ba? Parang pumatay lang ng hayop na mga yan. Ngayon, eto, may kaugnayan din itong isang kaso naman ngayon sa Court of Appeals. Binuhay din ng Court of Appeals yung pong kasong murder laban kay dating Palawan Governor
Mario Joel Reyes. Sa pagkakapas lang po doon sa dating broadcaster at environmentalist na si Doc Jerry Ortega. Oh, ito, naglabas ng panibagong desisyon ng Court of Appeals. Ha, mga kaibigan? Pinag-uutos po, inuutosan ng Court of Appeals yung Palawan Court, yung lower court sa Palawan, na humawak nitong kasong murder labang kay dating Governor Joel Reyes at saka yung kapatid niya. Mga kaibigan. Pero ang nakalagay dito sa balita, yun lamang pinabubuhay yung kay Governor, yung dating Governor. Yung kapatid niya, dating mayor naman sa Coron, si Mario Reyes. Sila po yung mga principal accused. Mastermind, bilang mga mastermind sa pagpaslang kay Ortega, isang broadcaster. Noong 2011 sa Puerto Princesa naganap yung krimen. Ngayon, to si di ba kaibigan ni Dilima yan eh. Kliyente ni Dilima yan sa eleksyon. Yung si Joel Reyes. Kaya, lintikan nangyari sa kaso niyan, mga kaibigan eh. Di ba una, inabsuelto na ni Dilima yan eh. Sa Department of Justice. Ewan ko, baka dahil dun sa ipinresinta nilang kung ano-ano, kaya inabsuelto ito ng lower court. Mga kaibigan, mahina ang ipinresinta nilang ebidensya. Ganon kasi pagka pwede kang tumulong, kamukha nung ginagawa sa ombudsman, lalabnawan yung kaso mo ng ombudsman para pag pinail nila sa Sandigan Bayan, madismiss. Madaling i-dismiss. Kukulangan nila yung ebidensya o kaya wala talagang ebidensyang ipipresinta. Ganon eh. Mga kaibigan, pwede mong pahinain yung kaso para ma-dismiss sa umpisa pa lang. Ngayon, itong pagbuhay sa kaso labang kay Joel Ortega, dating gobernador ng Palawan, ito ay sinulat yung desisyon ni Associate Justice Marie Christine Azcárraga Jacob. Sinasantabi niya yung pong January 2018 ruling o decision at pinagutos niyang buhayin ng kaso. Inuutosan ng Palawan Regional Trial Court na magpalabas ng warrant of arrest laban kay Reyes, yung sa dating gobernador. Mga kaibigan, ang sabi yun itong maestrado ng Court of Appeals, in issuing the decision, ang sabi yun niya, masyadong napakaaga. It was too early for the court to decide whether or not there was enough evidence to pursue the trial. Sipin ninyo yan. Ang sabi, masyadong maaga para sabihin ng lower court na walang sapat na ebidensya para ipagpatuloy ang paglilitis. Kaya dinismiss pala yan. Yun ang sabi ng judge. Ang sabi ni Azcárraga, masyadong maaga para sabihin yan. Ito sabi thus, the proper course of action is not to dismiss. Ang tama raw dapat na naging aksyon ng hukuman hindi i-dismiss ang kaso, kundi ituloy ang paglilitis. The court at this particular stage of the proceedings
cannot arrogate upon itself the task of dwelling on factual and evidentiary matters. Ayun po ang sabi. Ha? At yung desisyon na yan, kinatigan ng mga kapwa niya maestrado, si Danton, Buser, Victoria Isabel Paredes, Maria Pilomena Singh, at Rafael Antonio Santos. Makatwid, unanimous po yung ruling, yung decision. Yung mga maestrado ay unanimous po bumoto para litising muli. Pero ibig sabihin, pinalalabas ang warrant of arrest, arestado yan, walang piyansa yan dahil ang kaso niyan ay murder. Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Sa Amerika naman, di ba, inaprubahan ng majority ng House of Representatives sa Amerika yung pong articles of impeachment labang kay dating President Donald Trump. Dalawa yung inaprubahan para magkaroon ng basis na siya ay impeached. Yung isa abuse of power din At yung isang article yun yung parang may tawag dito niyan yung ikaw hinahadlangan mo yung proseso ng hustisya. Ano tawag doon? Mga kaibigan, dalawa yun, madalit sabi. Ngayon, ang bumoto, majority, dahil ang bumubuo pala ng majority sa House, sa Amerika, yung mga Democrats. Si Trump, Republican yan. So, kung susundin ang proseso, kung di ako nagkakamali, ipapile nila yung articles of impeachment na yun sa Senate nila. Kamukha yung ginawa dito kay Erap, di ba? Mga kaibigan. Ngayon, ang mangyayari, yung Senado ng Amerika, yun ang uupo na impeachment court. Ang ibig sabihin ng impeachment kasi, yung pag sinabing na-impeach ka, hindi sinasabing natanggal ka. Hindi yun ang kahulugan nun. Ang kahulugan nun, parang ombudsman, di ba? Yung nagsisilbing parang ombudsman, yung sa batas, sa proseso ng impeachment. Political ito Political yung kasong ito, hindi naman ito criminal Ngayon, pagkalimbawa, napatunayan siyang nagkasala dyan, pwede siyang sampahan ng kasong kriminal. Katunayan, hindi naman si Trump ang kauna-unahang inimpeach Si Nixon, inimpeach yan. Kaya lang, si Nixon bandang huli, nag-resign yan dahil nag-resign siya, yung vice president niya, ang pumalit sa kanya. At pagpalit ng vice president, siguro parang nag-uusap na rin sila, mag-resign ka, ia-absuelto kita. May kapangyarihan ganun ng presidente. Pag naupo ng presidente, kasi iba na Yung vice president, naging presidente siya inabsuelto na niya kaagad si
si Nixon, mga kaibigan. Ngayon, dito naman sa kaso ni Trump, ang paniwala ng marami, hindi ito magtatagumpay pagdating sa Senado. Mga kaibigan, kung lilitisin ng Senado si President Trump. Kasi yung Senado naman nila, ang majority ay Republican. Nakita ninyo? Kakaibang-kakaiba sa Amerika. Kita ninyo, pati presidente ron. Walang presidente ron sa Amerika. Mga kaibigan. Ang kagandahan sa kanila, gumagana yung system eh. Meron yung talagang check and balance. Dito, wala naman tayong check and balance. Paminsan-minsan mo lang makikita yan eh. Hindi gumagana sa atin yung check and balance laban sa presidente. Pag presidente ang tatamaan, hindi gumagana yun. Yung check and balance dito. Mga kaibigan, bakit ika nyo? Paano gagana yan eh? Dito, ang majority ng House of Representatives kaalyado ng administrasyon. Yung Senado kaalyado rin ng administrasyon. Bakit nangyari yan? Bakit dito lang nangyayari sa atin yan? Although kinokopya natin yung sistemang yan, lahat siya sa Amerika. Ultimo yung impeachment na yan, kinopya natin sa Amerika yan. Ba't nangyayari dito yan yung check and balance, yung purpose kung bakit tayo merong dalawang chamber, magkahiwalay, upper, Senate yun. Yung lower house, Kamara yun. Anong purpose niyan? Yung tinatawag na check and balance. Bakit tayo merong judiciary, meron tayong executive, at meron tayong legislative? Check and balance yan. Paano mo pagaganahin dito yan kung ang mga maestrado appointed na lahat ng halos ng presidente ng administrasyon. Ganun din naman sa nakaraan. Pagkatapos itong Senado, ganun din. Majority sila. Majority sa House sila. Hindi gagana yung check and balance pagka ganun. Yung check and balance, yan yung essence ng democracy, di ba? Ng demokrasya. Para hindi makapag-abuso. Yung isang halimbawa, House, hindi sila makapag-abuso kung gumagana ang check and balance. Ganun din ang Senado. Kung hindi sila lahat nabibilang sa isang partido. Dito lang kasi yan, paano? Dito, kung sino nakaupong presidente, majority lagi yun. Nagsisisama lahat doon. Kahit na iba partido nila. Noong nakaraan, pinagdaan ng administrasyon, ibang partido, kung sino yung maupo, doon ang partido nila. Ngayon nga, kulang pa Ipagbawal yung yung partido, magkaroon ng partidong oposisyon, bawal dito ngayon yun. Bakit? Tatawagin ka, dilawan. Sipin mo yan, kung pwede lang nilang ipagbawal yung partido na, bawal na, ang partido, oposisyon, bawal na yan. Kailangan yung partido mo, kung hindi ka kasali sa amin, yung partido mo, kaalyado namin. Dapat ganun. Mga kaibigan, walang check and balance Hindi healthy na masasabi mo ang demokrasya masyado dito sa Pilipinas. Nagkakamali kayo. Ang pinaka-importante talaga sa bansang demokrasya, yung may nag-check para mabalanse, check and balance. Masama yung lahat, kaalyado na. Wala nang check. Puro balansi na lang yan.
Mga kaibigan. Oh. Paano magtatago? Yung impeachment, meron tayo sa batas din yan, di ba? Ginamit nga yan kay Era Estrada eh. Ngayon, magagamit pa ba ninyo yan? Oh. Pagkatapos ni Erap, di na nagamit yan. Kay Gloria, di na nagamit yan eh. Bakit? Nagsilipatan ng partido eh. Oh. Ngayon, kung may opposition man nun, nabibili eh. Babayaran mo lang, babaliwalain na yung complaint eh. Oh. Kahit di mo bayaran, pumatak doon sa yung committee nung nung may nakakasakop sa impeachment. Hindi niya entertainin, babasuran niya eh. Di ba sa panahon ni GMA, ginawang katarantaduhan niyang impeachment na yan. May nag-file. Kasi, ang gumagawa nun, kaalyado naman ni Erap. Gusto lang makapagiganti. Di ba? Isip mo, magpapa-impeach sa'yo, mandarambong. Oo. So, pera din ang gumagana eh. Ano naman ang ginawa naman? Meron nagsisip-sip kay GMA nun, abogado, di ko nababanggitin ang pangalan. Ang gagawin, halimbawa, may nag-file ng impeachment. Magpapile din siya para mabaliwala yung impeachment na totoong ipinail. Itong ipinail niya, walang substance ito. Paano madidismiss yung isa na mayroong substance? Nagkaroon sila ng ruling sa Kamara na kada isang taon, isa lang ang pwedeng i-file na impeachment complaint. Isa lang ang entertainin. Pag naging dalawa, basura yun, pareho. Tinarantado yung batas pinaglaruan dito, di ba? Mga kaibigan, no? Iba rito sa Pilipinas eh. Ang sa akin dito, hindi ako kumakampi kung kanino man. Ang mga dapat nyong mapuna, sa Amerika, walang presidente dyan. Hindi mo pwedeng, alam nyo, may nagsasabi, magalingan niya si Trump. Kasi yung mga binaluktot nung iba, ginawang illegal nung iba, si Obama, si Clinton, ang gagaling magsipagsalita sa social media eh. Parang dito rin eh, ganyan din eh. Si Trump gusto niya ng pagbabago. Mga kaibigan, ano ba yung style ni Trump? Di ba ganun din? Medyo may pagkabastos. Kasi ang upbringing ni Donald Trump, ano yan eh, negosyante yan eh. Lumaking may may pera yan. Mga kaibigan, kaya iba ang temperament niyan, iba rin ang orientation niyan. Mga kaibigan, pumasok siya sa politika. Di ba? Iba ang klase ng kanyang karakter. Pero, alalahanin natin na hindi lamang sa ang paraan, binibigay ko nga example si Marcos, hindi ganun ang paraan ng pag-confront sa issues. Kasi ang style ni Trump, yung combative. Hindi ba? Pag presidente ka, dapat statesman ka. Kahit nga hindi ka presidente, cabinet member ka, yun ang makikita mo, yun ang kaibahan ni Marcos, nung administrasyon ni Marcos. Lahat ng kasama niya, puro statesman. Wala kang makikita. Ngayon, kung ano yung presidente, ginagaya nila. Di ba, ang daming pumapapil na nagsisiga-sigaan? Mga kaibigan, di ba? Napansin nyo? Sabihin nyo sa akin, yung mga inabot yung administrasyon ni Marcos, sila mga statesman niya, sila aspiras, mga disente silang makiharap, hindi sila nagsasalita kasi pwede ka naman bumanat kung ikaw nasa gobyerno. Pwede ka namang pwede mo namang awayin niya nang hindi ka nagsasalita ng sampaling ko kayo
Di ba? Wala akong naririnig na ganun kasi. Kay Trump, yan, pwede yun. Ha? Kasi iba rin ang orientation ni Trump. Oh, mga kaibigan. Kaya, nagkakaroon din ng butas sa kanya yung iba. Kasi puro blaming game eh. Puro sisi sa iba. Paninisi. So sige, sabihin na natin, dito halimbawa, kasalanan ng mga dating administrasyon yung sa pribado ng mga tubig, gasolina, mga kwan. Sabihin na natin, ang tanong, ano gagawin nyo? Mumurahin mo lang? Di ba dapat may gawin ka? Kaya wala eh. Hindi habang panahon ganyan. Mag-iisip na rin ng tao. Di ba? Mag-isip ka na rin. Pagka ganun ka pare, wala. Dadami talaga tanga rito. Magtatanga-tangahan ka eh. Di ba? Hindi ka dapat magtanga-tangahan. Sabihin na natin, kasalanan ni ganon. Ano ngayon? Kasalanan nila. Wala kang gagawin. Lahat ng gagawin mong palpak dito, bibintang mo na lang doon sa iba. Kamukha ng ginawa ni Cory yan eh. Di ba? Walang ginawa ang administrasyon ni Cory, kundi murahin si Marcos. Kaya lahat ng kasama ni Cory, lahat siya, puro si Marcos, walang niya, magnanakaw yan eh. Ganon din ang panahon ni Pinoy eh. Puro ganon din ang sinasabi. Pero tanong ko sa inyo, ito hindi nyo ba napapansin? Lahat ng sinasabing nagnakaw si Marcos, puro ganun lang eh. Walang makumbik, hindi makumbik yung mga Marcos sa krimen ng pagnanakaw. Walang conviction. Yung mga pinagdididisyon ng kaso, civil case eh. Di ba dapat ang civil case nakabase yan sa criminal case? Halimbawa ako, media ako, dinimanda ako ng libel, criminal case yun. Ngayon may kapatid na civil case yun. Pag nanalo yung criminal case, yung danyos, civil case yun, susunod yun. Ito puro danyos eh. Puro civil case ito. Sa nagbase yung civil case? Sa bintang? Sa paratang? Ito na lang, tanungin ninyo. Sinasabi nila ang daming pinagnanakaw ni Marcos. Dati, ganun lang ang ninakaw. Ngayon, palaki na ng palaki. Kasi pati yung ninakaw nila, kinakarga na nila sa kay Marcos. Unang-una, ang naging budget ng gobyerno ni Marcos, based on records, official records ito. 20 taon almost si Marcos ang nagastos base sa official na record. Wala pang 500 billion piso. Ang daming napagawa. Ayan, nakikita ninyo hanggang ngayon. Yung mga nagmula kay Marcos na administrasyon, ano pinagawa? Tanong ko sa inyo. Natumbasan ba nila yung pinagawa ni Marcos? Hindi. Saan kinuha ni Marcos yung pera? Kung nagnakaw si Marcos. Number 2, puro lang sinasabi nagnakaw si Marcos. Hindi naman nila masabi paanong ninakaw at saan ninakaw. Ano yun? General? Basta ninakaw sa gobyerno? Anong pangalan ng opisina? At magkano yung ninakaw doon? Walang ganon. Halimbawa, si Lawanda Teo, sumabit doon sa advertisement, pondo ng DOT, identified mo. Kay Marcos, saan? Identified nyo nga? Paano nagnakaw?
Ang hawak nilang dokumento, may deposito si Marcos. O ano? Pag sinabi bang may deposito ng ginto si Marcos, ninakaw niya yung ginto? Ha? Oh, saan niya ninakaw yun? Na-trace niyo ba kung saan niya ninakaw yung ginto? Wala naman eh. Walang ganun ho. Kaya hindi nila makumbik si Marcos. Yan ang totoo. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire!